sinasabi natin kanina, may nangyayari na kanina dyan sa Independent Commission for Infrastructure. Gumugulong no? Oo, yan po ang nakita namin. Rainiel, Pawid, ha? Tinutukan mo yan. Yes. Simula kaninang early afternoon. Yes. Nakita rin namin yung picture nung luxury car. Yes. Oo, ang mahal pala talaga. Very luxurious nga talaga. Pero parang walang panghihinayang sa mukha niya kanina. Ay, talaga nung ba? Pinamimigay. Ewan ko. Si Rainiel na lang magkikwento. Si Rainiel na lang magkikwento. Ba't nyo tinanggal yung plate number, charot? Okay. Rainiel, pakikwento sa amin ano nangyari dyan. Jovi, Chiki at Mase, eto nga alam ko dismayado rin kayo dito sa balita na to. Pero dito muna tayo sa brighter side nito nga nangyayari na to. Tama, gumugulo na nga yung investigasyon nitong Independent Commission for Infrastructure at yung mga buena manong sumalang. Ayan, si dating District Engineer, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at saka si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero si Secretary Bonoan ay no-show sa media after nung pagdinig ay agad itong umeskapo o dumiretso na. Paalis. Etong si Bryce yung iniharap sa atin itong ICI at sinabi naman itong Independent Commission na naging cooperative daw at naging tell-all itong si Bryce sa kanila. At ang maganda rin ay sinabi nga na bukod dun sa dalawang mga senador na pinangalanan nitong si Bryce ay may mga dinagdag pa raw ito na pangalan, no? So hindi pa siya dinetalye ngayon ng ICI pero we're seeing light, no? Dahil nagkakaroon na rin ng iba pang mga kaliwanagan doon sa mga ebidensya sana na gusto pa natin makuha dito nga sa may anomalya sa may flood control project. At kanina, isinorender nitong si Bryce yung isang luxury car na 12 million pesos yung halaga. Yan, no? Nakikita natin. Napasana all na lang yung lahat, no? Oo nga eh. Yan, sa 12 million na yan. At Mase, Jovi at Chiki, kung nagulat na kayo dyan, mas magugulat pa kayo doon sa ibang luxury car at vehicle nitong si Bryce. Dahil ayan, 12 million, kumbaga, let's see it on a bigger picture, maliit pa yan. Yeah. Dahil yung mga susunod daw na isusurrender or turnover nga nitong si Bryce ay worth yung isa, nasa 58 million. Wow. So, sana, no? Sana may ganun din tayo. Sana all. 58 million. At yung isa naman, naglalaro lang sa medyo mababa, 30 to 40 million. So, makakaya nyo pang nakakahiya naman. Trabaho. Oo. So etong 58 million, may payong din ba yan sa pintuan? Ano siya? Ginugol ko siya. Itim po para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. GMC Yukon Denali siya. Yung 12 million pesos. Yung 12 million. Yung 58 million. Yung mga yun, di ko na alam yun. Wala na sa radar ko. Yung 58 million, Rainiel. Malala dyan, no, Mase, Chiki at Jovi. Kinumpute ko yan para sa mga katulad natin, no, at sa mga normal na Pilipino. Sabihin na natin mga minimum wage earner na kumikita ng 695 pesos kada araw. Alam nyo ba na bago nyo mabili yan, ay kinakailangan nyo muna ng 17,000 days na pagpupursige at kayod, no? Wala pa kayong gagastusin doon. Buong sahod lang. Hindi ka kakain. Hindi ka kakain. And that tantamounts or that equals to mga 47 years, Mase, kung kaya mo pang itrabaho para makabili ka niyan, no? Siyempre, Yeah, mas 47 years. Siyempre, gusto kong kumain kaysa Ako bumili din. Oo. Ngayon nga lang, pagkain na yung nasa isip ko eh. Teka lang, Rainiel, sabi mo kanina, bukod dun sa dalawang senador na pinangalanan, meron pang iba pang napangalanan. I understand hindi sinabi sa inyo kung sino. Pero may clue ba kung gaano kataas, opisyal ba to ng gobyerno? Mas tayo yung kaninang nangulit dito kay Mayor Magalong, no? Tinatanong natin mga thrice or 5 times ko tinanong kung kahit clue lang, tama ka dyan, no, na kung politician ba to, businessman, tas paulit-ulit ako, politiko ba? Parang medyo uminit na nga yung ulo nitong si Mayor Magalong na why are you insistent na parang ini-insist mo na politiko siya? Kasi nga, parang itong si Bryce, kung titignan natin yung pattern nung kanyang mga inihayag, no? Be it in Senate or in Congress hearing, ay normally dumadaan talaga. Hindi sa mga maliliit na mga politiko. Directly siyang nagpapaabot. Kung hindi sa kongresista, ay diretso sa mga senador. So, we're also looking dito nga sa lead sana kung
senador ba to o kongresista ba to ulit? Kasi dininay na ng dalawa. Of course, they will deny it. Pero eto nga, nung tinanong natin si Mayor Magalong, sabi niya naman, mas confident sila ngayon sa mga pahayag ni Bryce dahil nga nagbibigay raw ito ng commitment na magsasabi na nga ng lahat dito sa commission. And one more thing, ito palang pag-surrender o pag-turn over ni Bryce ng kanyang mga luxury car ay pagpapakita raw ng respeto sa commission. So, I don't know kung kakagatin na naman natin to, pero at least, di ba? Bakit para tumataas yung kilay mo? Kung kakagatin na naman natin. Ay, nako. Yeah, kasi parang hindi na tayo, parang Hindi na tayo umusad. sasakyan na ba yung kasinungalingan? Kaya nga, no? Yes. Pero, Rainiel, ilan yung, nabanggit mo kanina, 3 yung luxury cars na isusole kasama yung isinoli kanina na 12 million. Bakit ilan ba yung luxury cars niya? Baka naman 3 lang isusoli niya. Yung pala, mga 20 yan. Ayun, so ayun pa lang yung alam natin ngayon, no? Yung luxury cars. Tapos may mga luxury big bikes din daw na isusole. Wow. So, aabot talaga sa 100 million over 100 million yung halaga nitong isusurrender niya. And hopefully, I don't know kung anong reason bakit talaga sinusoli nga itong mga to. Nakukonsensya na ba or what? I don't know. Di ba kasi sabi daw para maging state witness, soli muna lahat. Baka start yan. Pero after dyan sa ICI, binalik na sa Senate si Bryce. Ganun ba? Yes. And kanina may nangyari pang isang nakakapagtaka rin dahil around 4 o'clock, yan, yung nakikita nyo na video na nakikipagkamay siya sa mga ICI official ay yan na yung time na ibabalik sana siya doon nga sa Senate custody. And after nung umalis na yung vehicle nila at pati yung convoy, after 30 minutes, bumalik ulit si Bryce doon sa ICI office. So, tinatanong natin no kung ano yung reason kung bakit bumalik. Nagsagawa ba ng panibagong set of investigation? May mga kulang ba na dokumento? And hindi na yan nasagot. At after mga 20 minutes ay bumaba ulit itong si Bryce at dinala na nga doon sa Senate custody. So, up until now, clueless yung lahat kung bakit nga parang nagpabalik-balik itong si Bryce diyan sa may ICI, no? Pero one thing, kanina tinawagan natin si Mayor Magalong, sinabi niya naman na may ilang mga documentation na dapat ayusin at ilang mga ebidensya na talagang sinisecure nila sa ngayon. So, yun na lang yung pangawakan natin, no? Yeah. Yung mga ebidensya. Rainiel, baka na-miss ko to sa sinabi mo kanina, pero anong gagawin dun sa mga sinoling sasakyan? By law, Chiki, ay auction yan, no? Nasa pangangalaga na yan ng ICI. And then, ayun nga, sinabi nila, i-auction or hindi rin kasi open si Mayor Magalong for donation of this vehicle, di ba? Parang saan natin siya gagamitin. I think the best option na nakikita nila ngayon is to sell this one and then use the money for other charitable works na. Okay. Thank you, Rainiel. Thank you, Rainiel Pawi. Thank you. Rainiel. Alam ko, hindi natin igap. Sabihin ko lang na I think kaya pabalik-balik kasi nagtitake sila ng take advantage sa fact na pinayagan nga ni Senator Ping Lacson ng from 6 a.m. to 6 p.m. Sa labas itong si Bryce si Bryce ay hindi lang dahil doon sa ICI pinayagan siya kasi para kunin niya ang mga dapat niyang kunin ng mga ebidensya at isubmit po. Right. Okay, so dahil yun kasi parte lang yan parang di ba sinasabi nga nila ibalik muna lahat di binabalik na lahat pero syempre ang pinakamas importante sa ating lahat ay yung tell-all. Yes. Tama. Pinaka-importante yung tell-all. Dahil kanina po ay nakakausap po ng aming sister network, sister channel na One News Storycon po, si Senator Ping. Yun yung sinasabi ko na yung kanyang explanation na parang ba't niya pinayagan yung mga kongresista as compared sa Congress, di ba? Sa Congress, hindi talaga, parang hinayaan na magkaroon ng manifestation at magpaliwalag ng sarili yung mga inaakusahan, pero hindi hinayaan na magtanong ang mga ito doon sa witness. Pero sa Senado, parang napayagan yung 2 senador na mag-grill. Basta hinahayaan daw niya yon pero hindi niya daw sinasabi na ito ay parang inaabsuelto niya ang mga ito. Parang hinayaan niya. In fact, nasabi po ito sa Storycon po kanina ni Senator Ping,
Basically po, Senator Ping is just missing isang step na lang or yung smoking gun. At nahanap na niya yung first two elements para po masabi na pwedeng guilty or talagang sangkot yung mga kapwa niya senador doon sa issue ng katiwalian. So, hindi lang isa sa kanila. Yung dalawa daw. Oo. Sabi po nahanap niya yung first two elements related to the downloaded amounts doon sa budget. Joel's 600 million was in the unprogrammed list given to him by Senator Win, and Senator Jinggoy's 355 million was in the regular budget. But, ito pa ang sinabing malaking but or pero ni Senator Ping, missing pa po yung link to pin them down on the 30% na tinatawag na SOP pag gusto mong kumita. Yung porsyento nila kuno. Oo. Or daw. So, ang sabi ng ating resident heckler na si Ronald, sabi Tito Ronald, aside from papeles, pwedeng ang smoking gun do sa mga kickback ay whistleblower. Okay, tapos although sinabi nga ni Senator Ping kanina na pwede rin yung mga ledger or voucher. So I think they're looking for ledgers and vouchers para yung huling nail sa coffin ay maitok-tok na. Baka yun yung hinanap ni Bryce kanina. Naku. So, Inutusan na siguro yan. So, Malamang, actually, tinanong pa kamusta kayo dyan sa Senate? Kung ganyan na parang maigting yung investigation. Parang kung may awkwardness okay ba. naman daw. Okay naman. Sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Pero hindi pa pala. Hindi pa pala. Oo. So, abangan ang susunod na kabanata sa investigasyon sa Senado at sa ICI. No, well, malinaw naman yun 'di ba? Sabi naman ni Senator Ping tsaka ni Senate President Tito Soto dati, mukhang ito na yung last hurrah nila. Correct. Go na. Yeah. Oo. Before ko isara yung usapin na yan, uulitin ko, yan po ay base sa interview kanina kay Senator Ping. Ano po?